Kabanata 13:01. Hindi na nakayanan ni Aris na makinig kay Sean. Tinuro niya si Sean at pinagalitan. Gumamit ka ng ipinagbabawal na gamot upang mapabuti ang iyong paggana ng katawan. Anong uri ng kakayahan ang mayroon ka? Kung kaya mo, patas lang ang laban mo sa commander namin. Nang marinig iyon ni Sean, napangiti siya at sinabing, I just don't play fair. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Naging nagtrabaho si Aris. Dahil nilabag mo ang mga patakaran, hindi rin namin kailangang sundin ang mga patakaran. Habang nagsasalita siya, gusto niyang umakyat sa entablado at tulungan si Thomas. Aris, sigaw ni Thomas para pigilan ang paggalaw ni Aris. Aniya, Aris, ito ang laban ko, at pagsubok din ito para sa akin. Kung madali kong bawiin ang isang bagay na nawala sa akin, hindi ko ito mamahalin. Dahil gusto kong bawiin, kailangan kong maglagay ng kahit 100 beses ang pagsisikap. Dapat maging masaya ka para sa akin kapag binibigyan ako ng Diyos ng pagsasanay na ganito. Habang nagsasalita si Thomas ay pilit siyang tumayo. Nang makita ito ni Aris ay naawa siya. Alam niyang wala talagang lakas si Thomas sa ngayon. Nang makatayo si Thomas ngayon, ito na ang pinakamalaking pagsisikap niya. Kalimutan ng pakikipaglaban, kahit na isang malakas na hangin ay maaaring tanggayan si Thomas. Halos mapaiyak si Aris. Hindi siya pinayagan ni Thomas na umakyat sa ring na nangangahulugang naghanda si Thomas na mamatay. Ang isang taong tulad ni Thomas ay mas gugustuhin pang mamatay sa lugar ng digmaan kaysa humingi ng tulong sa iba. Commander, malakas na sigaw ni Aris. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, ngunit wala siyang magawa. Napaangat ng ulo si Sean at tumawa ng malakas. Itinuro niya si Thomas at sinabing, Thomas, ang iyong pagkatao ay napakarangal. Ang isang lalaking tulad mo ay isang tunay na sundalo at commander. Makakaramdam lang ako ng tagumpay kung papatayin ko ang isang tulad mo. Napangisi si Thomas. Patayin mo ako. Sean Murphy, palagi kang talo. Hindi mo ako mapapatay. Bibilang ako hanggang 3 at hindi ka na makakabangon muli. Nang marinig ito ni Sean ay tumawa siya ng walang takot. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, Thomas, hindi ko alam na magaling ka pala sa pagyayabang. Nasa dulo ka na ng buhay mo. Napakahirap para sa iyo na patuloy na tumayo, ipaglaban mo pa ako. Tingnan mo ang kalagayan ng iyong katawan. Paano mo ako ipaglalaban? Umalaklak si Thomas. Hindi ka naniniwala sa akin. Tingnan natin. Sige. Tumayo si Sean habang naka-cross arms sa dibdib. Halika, tingnan ko kung paano mo ako matatalo. Huminga ng ilang hininga si Thomas bago nagsimulang magbilang. 3, 2. Nagkatitigan sila ni Sean habang lahat ay nakatingin din kay Sean. Walang naniniwalang matatalo ni Thomas si Sean, ngunit lahat sila ay umaasa rin na makita ang himala na mangyayari. Napuno sila ng magkahalong damdamin ng contradiction at alitan. 1. Masayang binibigkas ni Thomas ang huling numero. Walang pagbabago sa lugar. Maliban sa pagsasabi ng mga numero, wala ring nagawa si Thomas. Kaya, hindi pa rin nangyari ang himala. Sa huli, tinatakot lang ni Thomas si Sean. Iniunat ni Sean ang kanyang mga kamay at paa. Habang naglalakad, sinabi niya, Thomas, tapos ka na bang maglaro? Papatayin na kita ngayon. Bye. Nang matapos magsalita si Sean ay nararamdaman niya ang sakit ng kanyang katawan at nakaramdam siya ng pagkahilo. Bakit ako? Bago siya sumagot, bigla siyang bumagsak sa lupa. Patuloy siya sa pagkibot, ngunit hindi na siya makatayo. Naging ganap na tahimik ang venue. Mga milagro talaga ang nangyari. Kabanata 13:02. Natigilan ang lahat. Hindi nila naiintindihan kung paano ito mangyayari. Masiglang sumigaw si Sean tungkol sa pagpatay kay Thomas. Ngunit, bakit siya natamba at wala nang kakayahang bumangon ngayon? Hindi nila nakitang inatake ni Thomas si Sean. Natapakan ba ni Sean ang isang pako at nagsimulang mag-leak ng gas? Nagkatinginan ng mga manunood sa isa't isa. Mukha silang nalilito at hindi maintindihan ang sitwasyon. Bagamat hindi rin ito naiintindihan ni Aris, nakaramdam siya ng sobrang saya. Noong una ay inakala niya na handa nang mamatay si Thomas, ngunit isang biglaang sulyap ng pag-asa ay biglang lumitaw nang makaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Matagumpay na binaligtad ni Thomas ang sitwasyon. Commander, alam kong mananalo ka. Sinabi niya na pagkatapos lamang na manalo si Thomas at ito ay medyo nakakabigay puri. Sa ring, sumandal si Sean sa lupa at ginamit ang kanyang huling hininga para magtanong, bakit?
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Thomas bago siya ngumiti at nagpaliwanag, sinabi ko na sa iyo. Ang iyong lakas ay hindi sa iyo. Ang paggana ng iyong katawan ay na-trigger ng gamot at ang enerhiya mula sa ibang bahagi ng katawan ay ginamit upang labanan. Kapag naubos na ang energy mo, madadapa ka ng walang gumagawa sa iyo. Sabi ni Sean, alam ko ang tungkol dyan. Ang problema ay, malinaw kong binilang ang oras at dapat akong magpatuloy ng hindi bababa sa 3 minuto pa. Bakit nangyari ito ng mas maaga? Ito ang dahilan kung bakit hindi ito maintindihan ni Sean. Tinitigan ni Thomas si Sean at nakatitig lang siya kay Sean ng ganon. Maya-maya, tinanong niya, Sean, alam mo ba kung ano pa ang pagkakakilanlan ko maliban sa pagiging sundalo? Ano? Doktor din ako. Kumunat ang noo ni Sean. Ano ang kinalaman nito sa pagiging doktor? Ipinaliwanag ni Thomas, dahil ako ay isang doktor, alam ko kung paano ang enerhiya sa iyong katawan ay na-trigger ng mga gamot at kung aling bahagi ng iyong katawan ang na-trigger. Kaya, gumawa ako ng ilang mga trick sa mga acupuncture points sa iyong katawan para mas mabilis kang maubos ang iyong enerhiya. Mas partikular, 10 beses na mas mabilis kaysa sa orihinal na bilis. Ano? Tinilat ni Sean ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na maglalaro si Thomas ng ganoong kakomplikadong panlilinlang. Pero, kailan ginawa iyon ni Thomas? Taglit na nag-iisip si Sean ay agad niya itong naintindihan. Nag-aaway ng bayonet. Oo, ito ay noong nag-aaway sila ng bayonet. Ang mga suntok ni Thomas ay mukhang mahina at mahina. Ngunit ang kanyang intensyon ay hindi ang saktan si Sean sa kanyang mga suntok dahil alam din ni Thomas na si Sean ay nasa hindi kapani-paniwalang kondisyon. Kaya, kahit gaano pa kalakas ang kanyang lakas, hindi niya magawang saktan si Sean. Kaya, ang layunin ni Thomas sa paggamit ng bayonet fighting ay atakihin ang mga acupuncture points sa katawan ni Sean upang ang mga function ng katawan ni Sean ay madrain ng 10 beses ng mas mabilis. Maaari pa ring magpumilit si Sean ng higit pang 3 minuto batay sa kalkulasyon ni Sean. Ngunit, pagkatapos na tamaan ni Thomas, ang 3 minutong ito ay wala. Kaya naman, makabuluhan ang bawat galaw ni Thomas sa ring. Kahit na ang pakikipaglaban sa bayonet ay mukhang isang napakalokong paraan ng pakikipaglaban, mayroon pa rin itong espesyal na kahulugan. Inakala ni Sean na taglay niya ang kalamangan, ngunit hindi niya namalaya na nahulog siya sa bitag ni Thomas. Hindi niya kayang talunin si Thomas kahit na uminom siya ng pills. Talo talaga siya. Inangat ni Sean ang ulo niya at napaungol. Thomas, kumbinsido talaga ako. Isa kang nakakatakot na halimaw. Tanging ang isang tao na tulad mo ay mabuti para sa titulong God of War. Worth it na mamatay ako sa kamay mo. Haha. Haha. Habang siya ay umuungol, ang kanyang katawan ay ganap na pinatuyo. Siya ay ganap na pagod at siya ay nawala ng hininga sa lugar. Pagkatapos, namatay siya. Namatay ang ligaw na lobo. Nakahinga ng maluwag si Thomas bago siya umubo ng dugo. Kabanata 1303. Ang labanang ito ang pinakamahirap na labanan sa kanyang buhay sa kasalukuyan. Iyon ang unang pagkakataon na may nagpilit kay Thomas sa isang dead end at wala man lang siyang lakas na tumayo. Ngayon, ang sitwasyon ay talagang medyo awkward. Tinuportahan ni Thomas ang kanyang sarili hanggang sa huling sandali. Siya ay dapat na maging ang Diyos ng digmaan, tanggapin ang titulo at bawiin ang kanyang posisyon. Ang problema, namatay ang referee. Sino ang tatawag ng shots? Nagkatinginan ng bawat isa sa kawalan at hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin sa sandaling ito. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na may puting balbas ang lumabas mula sa likuran ng karamihan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod niya at mukha siyang isang disenteng Ginoo. Si Mr. Sparks. May nakakilala sa kanya. Hindi, dapat walang sino man ang hindi nakakakilala sa kanya. Si Mr. Sparks ay isang ordinaryong tao lamang ngayon, ngunit walang nangahas na maging bastos sa kanya. Hindi na mabilang ang mga tao sa venue dati niyang sinanay. Naglakad si Mr. Sparks papunta sa ring. Tinitigan niya si Thomas at ang kanyang mga mata ay puno ng malaking kasiyahan. Ang junior na ito ang pinakamagaling na junior na nakita niya. Thomas, hindi mo talaga ako binaygo. Sinabi ni Ginoong Sparks sa mga manunood sa ibaba ng entablado, patay na ang referee, kaya igagawad ko kay Thomas ang titulo at posisyon sa ngalan ng referee ngayon. Mamaya isusumbong ko ito sa superior. Mayroon bang ibang opinyon? Sino ang magkakaroon ng iba pang mga opinyon? Walang sino man.
Maliban sa katayuan ni Mr. Sparks, sapat na ang kahangahangang kakayahan ni Thomas para sa Diyos ng digmaan. Maraming tao ang unang hindi nasisiyahan kay Thomas, ngunit humanga sila sa kakayahan ni Thomas at lubos nilang hinangaan siya. Kung mayroon lamang isang tao sa mundo na sapat na mabuti upang maging Diyos ng digmaan, ang taong iyon ay si Thomas, wala nang iba. Dahil walang sino man ang may anumang opinyon, iyon ang deal ngayon. Lumapit si Mr. Sparks at kinuha ang commander badge mula sa patay na katawan ng referee. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Thomas. Maraming taon na ang nakalipas, bata ka pa at mapagmataas. Personal kong iginawad sa iyo titulong God of War. Pagkalipas ng maraming taon, naging mature ka na, steady, at steadfast. Nandito rin ako para igawad sa iyo ang titulo. Thomas, ang ating kapalaran ay nakatali. Umalaklak si Thomas at sinabing, masayang-masaya ang pagkikita mong muli. Inaplos ni Mr. Sparks ang kanyang balbas. Hindi sigurado yon. Marahil ito ay ang sabog ko para sa pagkakaroon ng kapalaran sa isang likas na talento na tulad mo. Iyon ang katapusan ng magalang na pambobola. Itinaas ni Mr. Sparks ang commander badge at sinabi sa harap ng lahat, ngayon ay ipinapahayag ko na si Thomas Mayo ay magmamana ng posisyon ng Diyos ng digmaan. Mula sa sandaling ito, siya na ang mamamahala sa 1,000,000 sundalo bilang commander. Thomas Mayo, mangyaring tanggapin ang commander badge. Kinagat ni Thomas ang kanyang mga ngipin, lumuhod ang isang tuhod, at iniunat ang kanyang mga braso. Ako, si Thomas Mayo, ay tumatanggap ng commander badge mula sa biyaya ng Diyos. Habang nasa sabik ang lahat tungkol dito, ibinigay ni Mr. Sparks ang commander badge kay Thomas. Sa isang iglap, malakas na palakpakan ang narinig sa venue sa mahabang panahon. Taos-puso ang mga tunog ng pagpalakpak. Ang mga tao ay nadama na kumbinsido, at sila ay ipinagmamalaki, pati na rin ang pagmanalaki, kay Thomas habang sila ay pumalakpak. Pinakamalakas na pumalakpak si Aris at sumigaw din ng pinakamalakas. Nakaramdam siya ng saya para kay Thomas at sa kanyang sarili. Dumating ang araw na ito sa wakas. Sa oras na ito, binawi ni Thomas ang posisyon at kapangyarihan na nawala sa kanya. Ang Diyos ng digmaan ay bumangon. Itinaas ni Thomas ang magkabilang braso, itinaas ang commander badge, at sumigaw, mula sa sandaling ito, ako, si Thomas Mayo, ay muling gagamitin ang titulong God of War. Nagbalik na ang Diyos ng digmaan. Kabanata 13:04. Ngayon ang marangal na araw na nabawi ni Thomas ang kapangyarihang nawala sa kanya. Nagbalik ang bida. Ang kapangyarihan ng makapangyarihan ay bumalik sa ilalim ng utos ni Thomas. Nabalisa si Aris na lumuluha ang kanyang mga mata. Talagang napakasarap sa pakiramdam na makitang narating ni Thomas ang rurok ng kanyang buhay. Ang mga tunog ng pagpalakpak ay unti-unting huminto pagkatapos ng 20 minuto. Walang sino man sa venue ang hindi humanga sa kakayahan ni Thomas. Ubo. Tinakpin ni Thomas ang kanyang dibdib at umubo. Hindi niya kinaya ang sakit ng kanyang pinsala at hindi siya makatayo ng tuwid. Mabilis na tumakbo si Aris at ainalalayan si Thomas. Commander, dadalhin kita kaagad sa Red Society Pharmacy para magamot. Mabilis niyang tinulungan si Thomas na makaalis. Si Thomas ay hindi naka-recover mula sa nakaraang pinsala at ang kanyang bagong pinsala ay napakalubha. Sa oras na ito, baka may masamang mangyari kay Thomas. Kung hindi siya nakatanggap ng paggamot sa oras, marahil siya ay nasa panganib. Umalis ka. Umalis ka na, please. Ay nalalayan ni Aris si Thomas na umalis sa venue. Pagbalik ni Aris sa sasakyan, inapakan niya ang accelerator at mabilis na pinaandar. Nagmadali silang pumunta sa Red Society Pharmacy sa pinakamaikling oras. Jacob, ihanda mo ang kwarto. Nasugatan na naman ba si Mr. Mayo? Mabilis na nilinis ni Jacob ang silid at pinahiga si Thomas sa kama bago niya sinimulang gamutin si Thomas. Ang buong proseso ay tumagal ng higit sa 10 oras. Nagpalitan sina Jacob at Birch sa paggamot kay Thomas at sa wakas ay napapitag nila ang kanyang mga pinsala. Sinabi ni Birch, ang matinding antas ng pagsubok sa kwalipikasyon ay talagang nakakatakot kapag maaari nilang saktan si Mr. Mayo ng ganito. Nakakatakot talaga. Kapag naalala ni Aris ang mabangis na tingin ni Sean, makaramdam siya ng takot. Pagkalipas ng maraming taon, si Sean na talaga ang pinaka-nakakatakot na kaaway na nakita ni Aris. Nang maisip ni Aris ang matigas na paniniwala ni Sean na itataya niya ang kanyang buhay para lang matalo si Thomas, nakaramdam siya ng takot.
Talagang isang himala na halos hindi maisip ng matalo ni Thomas ang ganitong uri ng kaaway. Lumipas ang 3 araw. Matapos maaligan ni na Aris at Jacob, sa wakas ay nakarecover na si Thomas ng mga 60%. Wala siyang anumang problema sa pang-araw-araw na buhay, ngunit magtatagal pa rin siya kung gusto niyang lumaban. Ngunit, hindi rin kailangan ni Thomas na lumaban ngayon. Nabawi niya ang kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito, siya ang namamahala sa buong kapangyarihan ng makapangyarihan, at maging ang kampo ng bantay sa Outer City ay pinamamahalaan din ni Thomas. Sino ang magiging matapang na menindigan laban kay Thomas? Sa umaga, pinag-uusapan ni Birch at Jacob ang muling pagtatayo ng Red Society Pharmacy sa tindahan. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki na malaki ang taba ng ulo. Namamaga ang kaliwang pisngi niya. Ang lalaking ito ay si Braxton na binugbog ni Thomas sa qualification trial. Matapos siyang suntukin ni Thomas ay sobrang sakit.ng mukha niya. Nagpunta siya sa maraming doktor para sa isang konsultasyon kamakailan, ngunit tila hindi siya gumagaling. Bagamat wala siyang magawa, narinig niya ang tungkol sa mahusay na kasanayan ni Birch. Medisina. Kaya, dumating siya upang humingi ng konsultasyon kay Birch. Sa sandaling makapasok siya sa pintuan, sumigaw siya ng malakas, "Sino si Birch Nolan?" Ang gayong kawalang galang na aksyon ay nagpidama kay Birch na hindi komportable. Hindi niya ito sinabi, ngunit lihim siyang nalungkot. Tumayo siya at sinabing, "Ako si Birch Nolan." Direktang umupo si Braxton, tinakpan ang kanyang mukha, at sinabing, "Nabalitaan ko na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay medyo mataas. Halika rito, gamutin mo ako." Mas mukhang hindi masaya si Birch. Kapag ang ibang mga pasyente ay dumating para sa konsultasyon, sila ay napakahusay na ugali, at magalang nilang tinawag si Birch bilang Dr. Nolan. Pero, pagdating pa lang ng lalaking ito, umupo na lang siya at mayabang na umorder. Si Birch na parang waiter sa isang restaurant. Ang lalaking ito ay katawa-tawa. Kabanata 1305. Agad na na-trigger ang pagmamataas ni Birch bilang isang maginoo. Ibinaba niya ang kanyang manggas, pinadilim ang kanyang mukha, at sinabing, "Paumanhin, hindi ako nagbibigay ng konsultasyon." Agad namang natigilan si Braxton. "Hoy, nagpapatakbo ka ng batika, ngunit hindi ka nagbibigay ng konsultasyon. Kung gayon, bakit kailangan mong magpatakbo ng isang parmasya? Ito ay parang ewan." Nang marinig ito ni Birch, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Aniya, ang Red Society Pharmacy ay hindi pa opisyal sa negosyo. Under reconstruction pa kami. Mangyaring bumalik kapag opisyal na kaming bukas. Ito ay isang medyo malinaw na utos ng pagpapalis. Kung si Braxton ay isang edukadong tao, maaari lamang siyang humingi ng tawad at humingi ng konsultasyon kay Birch. Iyon lang. Ngunit, hindi si Braxton ang uri ng tao. Tumayo siya at mapangasar na sinabing, "Sige, bakit ba ang bongga mo sa akin? Nanghihingi ka lang ng pera. Marami ako." Habang nagsasalita siya, inabot niya ang isang tseke at tinapik ito sa desk. "Hanggat maaari mo akong pretuhin, maaari mong punan ang numero sa tseke hanggat gusto mo." Napangisi si Birch. "Hindi ito tungkol sa pera. Sabi ko, ang Red Society Pharmacy ay hindi opisyal na nasa negosyo at hindi kami tumatanggap ng mga pasyente. Please umalis ka na." Nahirapan si Braxton. Sino ang lalaking ito? Siya ay isang doktor lamang. How dare he talk to Braxton in that tone? Napaka-bold niya. "Birch Nolan, ang kulit mo. Huwag maging walang utang na loob. Ngayon, kailangan mo akong pretuhin kahit papayag ka o hindi. Sinasabi ko rin sa iyo ngayon. Kung hindi mo magamot ang sakit ko ngayon, gibain ko na ang tindahan mo. Hindi mo na ito muling mabubuo." Nakaramdam si Birch ng lakas. Paano kaya siya naging masungit? Nang iwagayway ni Braxton ang kanyang kamay, ang mga subordinate na iyon ay sumugod sa loob at nag-swing sila ng kanilang mga braso. Kapag nagbigay ng order si Braxton, gugulo sila sa batika. "Pinapakonsulta mo ba ako? Sabihin mo na. Ang malalakas ay nabiktima ng mahina." Kahit mayabang si Birch, hindi niya kayang talunin si Braxton na mayaman at suplado. Kaya lang sumuko si Birch. Habang si Birch ay nakaramdam ng kawalang kasiyahan, ang pinto ng isang silid ay bumukas, at si Aris ay napangiti habang siya ay lumabas. Anong nangyari? Bakit ang ingay nito? Bamaantong hininga si Birch.
Alam niyang malamang narinig ni Aris ang lahat ng ito. Ano pa ba ang maaari niyang ipaliwanag? Napasulyap si Braxton kay Aris at nakita niyang pamilyar si Aris. Tila nakita niya si Aris sa isang lugar ngunit hindi niya ito maalala sa ngayon. Tinuro niya si Aris habang sinasabi, "This is none of your business. Huwag mo akong pigilan na magpakonsulta. Lumayo ka ngayon na." Saglit na natigilan si Aris bago niya sinabing, "Under construction pa ang Red Society Pharmacy, kaya walang pasyenteng tatanggapin, hindi mo ba alam?" Tumawa si Braxton. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan si Aris ng masama. Ang mga tao ang nagtatakda ng mga patakaran at ako ang taong maaaring magbago ng mga patakaran. Bahagyang umiling si Aris. Sa tingin ko, mas mabuting huwag kang gumawa ng kahit anong gulo dito. Ang Red Society Pharmacy ay protektado ng isang malaking tao sa silid. Ang malaking tao ay nagpapahinga ngayon. Bago pa siya magalit, mas mabuting umalis ka na. Malaking lalaki. Anong malaking lalaki? Tumawa si Braxton habang sinasabi, "Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata?" Malaking lalaki. Kalokohan. Tawagan mo siya at hayaan mo akong makita siya. Kung maglakas loob siyang lumabas, ilalagay ko ang ulo niya sa puwete niya. Napabuntong hininga si Aris. Hindi mo kayang masaktan ang malaking tao sa kwarto. Bakit mo pa gustong pahirapan ang sarili mo? Dumura si Braxton. Bah! Walang tao sa mundong ito na hindi ko kayang saktan. Tinatakot mo ba ako? Haha! Mga kapatid, sirain ang tindahan. Gusto kong makita kung sino ang malaking tao na hindi ko masasaktan. Kabanata 1306. Nang marinig ng mga nasasakupan ni Braxton ang kanyang utos, agad silang naghagis ng mga gamit. Pinasag nila ang mga bote na nakaayos sa mesa at sinipa pa nila para mabasag ang mga mesa at upuan. Itigil ang pagsira ng mga bagay. Itigil mo yan. Nakaramdam si Birch ng lakas. Ngunit, siya ay isang matanda lamang. Ano kayang gagawin niya? Tumawa si Braxton habang sinabi, "Gusto kong sirain ang tindahan mo ngayon." Kaya, bakit hindi lumalabas ng malaking lalaki ngayon? Natatakot ba siya kaya hindi siya naglakas loob na lumabas ngayon? Napabuntong hininga si Aris. Ang ilang mga tao ay napakamangmang na patuloy nilang sinusubukan ang tubig sa gilid ng kamatayan. Habang pinaalalahanan siya, mas lalo siyang nakaramdam ng energetic. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng silid. Sumilip si Aris bago niya sinabi kay Braxton, "I reminded you, but you insist to get into trouble. Hindi mo ako masisisi." Pagkasabi nun ni Aris ay lumipat siya sa gilid. Bahagyang ngumiti si Braxton at hindi siya mukhang natatakot. He swing his hand, and he said to his subordinate, "Gusto kong makita kung sinong malaking tao ang hindi ko masasaktan. Mga kapatid, kumanda kayong talunin ang malaking tao na ito." Sige. Ang lahat ng mga nasasakupan ay hinimas ang kanilang mga kalaro at iniunat ang kanilang mga palso. Sila ay sabik para sa isang labanan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang isang lalaking may maputlang mukha. Nakasuot siya ng kulay abong mahabang sandok at napaka-elegante niyang tingnan. Ngunit, ang kanyang mga mata ay puno ng kabangisan. Braxton Hayes, matagal na. Marahang nagsalita si Thomas at casual niyang itinaas ang upo ang nahulog sa lupa. Samantala, labis na natakot si Braxton kaya nang hinadot ang kanyang mga binti at namutla ang kanyang mukha. Napalunok tuloy siya. Tsaka bigla niyang naramdaman ang pananakit ng kaliwang pisngi niya di malamang dahilan matapos niyang makita si Thomas. Inabot niya ang kanyang mukha upang takpan ang kanyang mukha at hindi man lang nakahinga ng maluwag. Kung sino man sa mundo ang makakapagpatakot sa kanya pagkatapos niyang makita ito, isang tao lang iyon na si Thomas. Hindi niya makalimutan ang sitwasyon kung saan siya sinuntok ni Thomas sa pader. Hindi niya makalimutan ang eksenang natalo ni Thomas si Sean the Monster. Hindi pa nga niya nakakalimutan ang eksena kung saan nakuha ni Thomas ang titulong God of War. Natakot siya. Paano naging? Ikaw. Ang mga kalaban ay laging nakatakdang magkita sa isang makipot na daan. Sa pagkakataong ito, talagang nagkaproblema si Braxton. Ano man ang mangyari hindi niya inaasahan ng Diyos ng digmaan na magpahinga sa ganoong lugar. Hindi ba dapat manatili si Thomas sa isang 5-star hotel at anyayahan ang pinakamahusay na doktor sa mundo na pumunta at gamutin siya? Bakit siya pupunta dito? Hindi kayang umiyak ngayon ni Braxton. Nagtanong si Aris, "Sobrang laki ba ng lalaking ito para tingnan mo?"
Hindi lang iyon, si Thomas ay ganap na Diyos kay Braxton. Sa oras na ito, isang subordinate ang lumapit at nagtanong, "Boss, dapat ba natin siyang patayin?" Patayin siya. Haha. Kahit ang hindi ka pani-paniwalang si Sean ay namatay dahil kay Thomas. Ang lalaking ito ay isang halimaw sa ibabaw ng kanyang kasalukuyang katayuan. Paano niya nagawang saktan si Thomas? Joke ba ang power of Almighty? Sampal. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Braxton sa kanyang nasasakupan at galit na sinabing, "Baliw ka. Paano ka makakausap ng ganito ang Diyos ng digmaan? Gusto mo na bang mamatay?" Tinakpan ng subordinate ang kanyang bibig at lumipat sa gilid. Sobrang agrabyado ang naramdaman niya. Si Braxton ang taong nagsabing gusto niyang patayin si Thomas, pero bakit biglang nagbago ang isip niya? Tumalikod si Braxton at ngumisi kay Thomas. Natawa siya habang humihingi ng paumanhin, God of War, sorry talaga. Hindi ko alam na binabantayan mo itong tindahan. I'm sorry for being offensive ngayon lang. Kung alam kong nandito ka, hindi ako maglalakas loob na maging suwail kahit na napakatapang ko. Maging mapagbigay at patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay? Malamig na tinitigan siya ni Thomas bago siya tumingin sa paligid. Bakit nasira ang mga bagay dito? Nanginginig sa takot si Braxton. Babayaran ko agad. Kabanata 1307. Magkano ang ibibigay mo? God of War, babayaran ko ang halagang gusto mo. Angkop ba? Huwag mong sabihing niloloko kita. Bakit ako? Diyos ng digmaan, gusto mo akong magbayad dahil pinapahalagahan mo ako. Karangalan ko na mabayaran ka. Paano ko sasabihin na niloloko mo ako? Tumanggo si Thomas. Paimpol niyang tinuro ang mga bote at lata na nabasag sa lupa. Ang mga ito ay ipinamana ng mga ninuno ng pamilyang Nolan. Ang mga ito ay mga sentenaryo na antigo, kaya ang mga ito ay lubos na mahalaga. Sa kasong ito, kailangan mo lang magbayad ng $100 million. 100 milyong dolyar. Halos malaglag ang panga ni Braxton. Akala ba ni Thomas na siya ay tulala at madali siyang malinlang? Ang mga ito ay hindi mga antigo. Ang lahat ng mga ito ay murang mga kalakal lamang na ibinebenta sa mga flea market at ang ilan ay nakasulat pa nga microwavable. Paano naging mga antigo ang mga ito? Itinuro ni Thomas ang mga sirang mesa, upuan, at bangkito. Ang mga ito ay ipinasa mula sa palasyo at lahat ng mga ito ay mga cultural relics, kaya ang mga ito ay mahalaga. Dapat kang magbayad ng isa pang $100 million. Paf! Halos himatayan si Braxton. Hindi pa ako tapos. Tumingin ulit si Thomas sa paligid. Hindi pa tapos. Si Braxton ay lubos na natulala. Mangyaring tapusin ito ng mabilis. Talagang wala siyang masyadong pera para mabayaran. Sabi ni Thomas, Mr. Nolan ay matanda na. Ang pinsalang idinulot mo sa kanya ay makakaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan. Maaari mo lamang siyang bayaran ng $50 million. Okay, yun lang. Ito ay $250 million. Hindi naman ganoon karami, diba? Umupo si Braxton sa lupa. Hindi gaano. Haha. Talagang sinabi ni Thomas iyon. Bagamat mayaman si Braxton, maaari niyang gastusin ang kanyang pera ng ganito. Naisip niya na maaayos niya ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng $500,000. Sakam si Thomas. Agad siyang humingi ng $250 million. Akala ba niya ATM machine si Braxton? Bakit? Sobra ba? Nagulat si Braxton. Hindi naman masyado. Wala talagang marami. Ibibigay ko ang pera ngayon. Pagkatapos, talagang kumuha si Braxton ng $250 million para magsilbi bilang kabayaran para sa pamilya Nolan. Sa pagkakataong ito, napakatingkad na ngumiti si Birch. Tinuro niya ang mga gamit sa shop at sinabing, may gusto ka pa bang sirain? Maaari mong sirain ito. Hindi kita pinipigilan. Break na naman. Hindi na ako makikipag-break ulit. Wala akong pera para makabawi. Malakas na sigaw ni Braxton nang umalis siya sa Red Society Pharmacy. Siya ay dumating sa simula para sa konsultasyon, ngunit hindi siya kumuha ng konsultasyon. Sa halip, nawalan siya ng $250 million. Galit na galit ito kaya umiyak siya habang paalis. Sa aral sa pagkakataong ito, nang ahas siyang hindi basta-basta sirain muli ang mga bagay ng ibang tao. Umuwi ka na. Gusto ko nang umuwi. Ang itim na sedan ay pinalayas.
Masayang tumawa si Aris. Isang malaking thumbs up ang ipinakita niya kay Thomas. Commander, ang galing mo. Sa sandaling lumabas ka, maaari mong gawing masunurin si Braxton. Kumaway si Thomas. Dapat nating turuan ng leksyon ang ganitong uri ng mapagpanggap na impostor. Tumalikod siya at sinabi kay Birch, Mr. Nolan, mangyaring panatilihin itong $250 million at gamitin ito para sa muling pagtatayo ng Red Society Pharmacy. Talagang inaasahan kong makita ang pamilya Nolan na bumangon sa lalong madaling panahon. Tumango si Birch. Ginoong Mayo, siguraduhin mo lang. I'll try my best to promote the Nolan family. Oo. Pagkatapos magsalita ni Thomas ay lumabas na siya ng tindahan. Commander, saan ka pupunta? Tinundan siya ni Aris. Bumalik ka sa kumpanya, walang pakialam na sabi ni Thomas. Napakaraming araw na siyang umalis at hindi niya alam kung may nangyari na sa kumpanya. Dapat itong malaman na ang Pivot Technology ay nanunood sa kanila kaya hindi siya maaaring maging walang ingat. Kabanata 1308. Sa opisina ng Pivot Technology, umupo si Carrie sa sopa. Maingat niyang nilalaro ang mga baraha sa mesa habang gumagawa siya ng tulay ng baraha. Bumukas ang pinto. Pumasok si Master Centipede sa silid. Habang naglalakad siya, sinabi niya, ilang araw kang nagkulong. Ayos ka lang ba? Naglaro si Carrie ng mga baraha habang sumagot siya ng, pareho pa rin ang kondisyon ng kalusugan ko, kaya walang dapat pag-usapan. Ngunit, kamakailan lang ay iniisip ko kung paano ko maaalis si Thomas. Umupo sa tapat niya si Master Centipede. Umiling siya at sinabing, ang kakayahan ni Thomas ay hindi mahuhulaan. Baka hindi talaga natin siya kayang harapin. Carrie, mas mabuting sumuko ka na. Click. Nanginginig ang kamay ni Carrie. Hinawakan niya ang tulay ng card at nagkalat ang mga baraha sa paligid. Pakiramdam niya ay ayaw niyang sabihin, Godfather, kumbinsido ka ba? Kakalimutan na lang ba natin ang sama ng loob ni Wise? Nanatiling tahimik si Master Centipede. Siyempre, hindi nila makalimutan ang sama ng loob ni Wise. Ang problema, sila talaga ang kalaban ni Thomas. Patuloy na sinabi ni Carrie, lahat ng tao ay may kanikanyang kahinaan. Si Thomas ay tao, hindi Diyos. Since tao siya, dapat may kahinaan siya. Umiling si Master Centipede. Mula sa mga kamakailang insidente, sa tingin ko si Thomas ay hindi isang tao. Para siyang reincarnation ni Jesus. Wala siyang kahinaan. Wala siyang kahinaan, pero wala bang kahinaan ang mga tao sa paligid niya? Ano? Malinaw na napansin ni Master Centipede na iba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Tinanong niya, ano ang gusto mong gawin muli? Sinabi ni Carrie, base sa aking pagsisiyasat, ang Sterling Technology ay dating malakas dahil sa pagkakaroon ng underground city. Tumango si Master Centipede. Tama iyan. Kaya naman, pinaghirapan ko noon para malaman ang totoong sitwasyon ng underground city. Pero bago ko pa maisip, nawala ang underground city. Sinabi ni Carrie, dahil si Thomas ang pumalit ang underground city ay misteryosong nawala. Ang problema ay, bagamat nawala ang underground city, hindi nagiging incompetent ang Sterling Technology. Sa halip, lumalakas at mas may kakayahan sila ngayon. Nanatiling tahimik muli si Master Centipede. Naisip din niya talaga pagkatapos mawala ang underground city, magiging mahina ang teknolohiya ng Sterling. Ngunit, ang katotohanan ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Sinabi ni Carrie, ang pangunahing punto ng problema ay nasa isang tao. Cancer. Ipinaliwanag ni Carrie, ang lalaki na ang pangalan ay Cancer ay ang kasalukuyang supervisor ng R&D department. Isa siya sa mga pangunahing executive sa koponan ni Thomas. Tinutulungan ng Cancer, Aris, at Samson Wood si Thomas na ibahagi ang workload sa buong Sterling Technology. Masasabing hands-off boss na si Thomas. Maaari siyang gumala kahit saan nang walang ginagawa. Hanggat nabubuhay ang 3 taong ito, matutulungan nila siyang harapin ng maayos ang mga problema. Pinaikit ni Master Centipede ang kanyang mga mata. Halos nahulaan niya ang gustong gawin ni Carrie. Tinanong niya, plano mo bang simulan ang pagtatrabaho sa 3 taong ito? Hindi makatotohanan ang pakikitungo kay Thomas, ngunit ang pagtatrabaho sa 3 pinakakapaki-pakinabang na tao para kay Thomas ay talagang isang magandang ideya. Sabi ni Carrie, oo, ito ang plano ko. Based on my investigation, among these people, si Aris ang pinaka-loyal na tao. Palagi siyang nasa tabi ni Thomas, kaya walang puwang para makialam kami.
Si Samson Wood ang kasalukuyang vice chairman ng kumpanya. Siya ay mayroong napakataas na posisyon at siya ay napaka-high-key. Hindi lamang mahirap lapitan siya, ngunit sa sandaling gumawa tayo ng anumang mali, ito ay magdadala sa atin ng hindi inaasahang kahihinatnan. Sa huli, nariyan ang supervisor ng R&D Department, Cancer. Nakangiting sinabi ni Kerry, based on my investigation, Cancer is an it freak. Sa pangkalahatan, hindi siya nakikilahok sa anumang pamamahala ng kumpanya at nakatuon lang siya sa pananaliksik. Ang kamakailang plano ng Science and Technology Alliance ay siya lang ang gumawa. Kabanata 1309. Hanggat kaya nating kontrolin ang taong ito, pwede nating putulin ang supply ng dugo ng Sterling Technology. Hindi na magkakaroon ng anumang bagong teknolohiya, mga bagong kasanayan, at mga bagong plano. Itigil ang Sterling Technology. Maganda iyon. Nagtanong si Master Centipede, ano ang balak mong gawin? Kumuha ka na lang ng taong pumatay sa kanya. Paf! Umalaklak si Kerry. Ninong, naalala kong itinuro mo sa akin na kailangan nating mag-isip ng higit pa at hindi kumilos sa panahong ito. Huwag laging barbaric. Mapait na ngumiti si Master Centipede. Okay, so anong suggestion mo? Sabi ni Kerry, sinabi ko na sa iyo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kahinaan at si Cancer mayroon ding kahinaan. Hanggat kaya nating harapin ang kanyang kahinaan, pwede nating panatilihin siya para sa ating sariling paggamit. Gusto mo ba siyang gamitin? Oo, delikado yan. Kung natatakot tayo sa panganib, wala tayong magagawa. Napangisi si Kerry. Huwag kang mag-alala, Ninong. Kung hindi ko magawang gumana ang cancer para sa akin, hahanap ako ng taong papatay sa kanya gaya ng sinabi mo. Kung hindi gumana sa akin ang ganoong talento sa IT, hindi ko rin hahayaang gamitin siya ni Thomas. Nagbuntong hininga si Master Centipede. Kerry, gawin mo na lang ang gusto mong gawin. Sinusuportahan kita. Ngunit, dapat kang mag-ingat. Huwag ipagsapalaran ang iyong sarili dyan. Magpapansin ako. Habang nag-uusap sila, bumukas muli ang pinto at pumasok si Laura. Sinabi niya sa opisina, Ninong, Kerry, kumain na tayo. Sige. Tumayo si Master Centipede at lumabas. Nang titigan ni Kerry si Laura na nakatayo sa pintuan, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Laura, papatayin ko si Thomas para mawala itong tinak ng kanyang laman. Kasabay nito, sa opisina ng chairman sa Sterling Technology. Sa sandaling bumalik si Thomas sa kumpanya, si Diana, ang kanyang sekretarya ay sumulong at pinalaki siya. Wow, Mr. Mayo, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Bakit pakiramdam ko ay pamayat ka ng husto? Umalaklak si Thomas at sinabing, may mga bagay akong na-encounter. Hayaan mo na yun. Naging maganda ba ang kumpanya lately? Oo. Oo. May kinalabasan para sa planong ginawa ng Cancer at gusto niyang magulat sa iyo noong nakaraang araw, ngunit hindi kanya ma-contact. Sige, tawagan mo na lang siya dito. Sige. Maya-maya, dumating si Cancer sa opisina. Inilagay niya ang plano sa desk ng opisina ni Thomas at tuwang-tuwang sinabi. Commander, sinimulan ko nang gawin ang plano na nauugnay sa Science and Technology Alliance at nakakuha ako ng ilang mga resulta. Ayon sa aking pag-unlad, naniniwala ako na ang plano ay maipapatupad ng maayos sa wala pang isang buwan. Napatingin dito si Thomas. Wala siyang masyadong alam sa mga teknolohiya. Ngunit, kung sinabi ng Cancer na kaya niya itong kumpletuhin, dapat ay kaya niya itong kumpletuhin. Si Thomas ay ganap na nakatitiyak sa Cancer. Gawin mo lang ayon sa iyong iniisip. Ibinalik ni Thomas ang plano sa Cancer at sinabi niya, hindi ka rin dapat tumutok sa proyekto. Kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. Gagawin ko. Kinuha ng Cancer ang plano ng proyekto. Ipagpapatuloy ko ang aking trabaho ngayon. Sige. Nakatitig sa likod ni Cancer, nakaramdam ng kasiyahan si Thomas nang sabihin niya, isa talaga siyang eat freak. Ang iniisip lang niya ay kung paano magtrabaho. Ang ganitong uri ng trabaho ay pambihira ngayon. Napangiti ng mahina si Aris habang sumagot, oo, ang Cancer ay parang blood supply system ng Sterling Technology. Napakahirap isipin kung ano ang magiging Sterling Technology kung mawala siya sa atin. Kabanata 1310. Sa hating gabi, ang maliwanag na ilaw ng buwan ay sumikat sa malamig na daan. Pagkatapos ni Cancer sa kanyang trabaho para sa araw na iyon, umalis siya sa gusali ng opisina. Hindi siya nagmamadaling umuwi.
Naninigarilyo siya habang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagustuhan niya ang ganitong pakiramdam. Dahil dito, napakaluwag ng pakiramdam niya at maaari siyang tumuon sa pag-iisip kung paano ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Habang naglalakad siya sa kalsada, may narinig siyang ingay ng sasakyan at huminto sa tabi niya ang isang itim na sedan. Binuksan ang pinto ng kotse at sinabi ng isang lalaki na naka-Hawaiian shirt kay Cancer, "Ikaw ba si Cancer, ang direktor ng R&D department sa Sterling Technology? Nais kang makilala ng aming pinuno. Sumama ka sa amin." Nagbuga ng usok si Cancer. "Hindi ako interesado dyan." Nang gusto niyang lumayo, ang lalaking naka-Hawaiian shirt ay naglabas ng baril at itinutok ito kay Cancer. "Kainan lang. Hindi mo naman kami kailangang tanggihan, di ba?" Nang makita ni Cancer ang malamig na baril, hindi siya mukhang natakot. Sa halip, na-curious siya. "Sige, sasama ako sa iyo." Tinapon ni Cancer ang sigarilyo at sumakay sa kotse. Makalipas ang 40 minuto, dumating sila gusali ng opisina ng Pivot Technology. Umakyat si Cancer sa itaas habang ang lalaking naka-Hawaiian shirt ang nangunguna. Pagkatapos, pumasok siya sa isang opisina. Ang nakaupo sa opisina ay si Kerry. "Boss, nandito na si Cancer." "Sige." Tumalikod at umalis ang lalaking naka-Hawaiian shirt. Si Cancer at Kerry na lang ang naiwan sa opisina. Nagtataka na nagtanong si Cancer, "Hinayaan mo ang lahat ng iyong mga lalaki na umalis. Hindi ka ba natatakot na saktan kita? Inimbitahan kita para kumain. Hindi mo sasaktan ang taong gaya ko nang umingiti sa iyo, di ba?" Walang pakialam na sabi ni Kerry. Tumawa si Cancer at umupo siya sa tapat ni Kerry. Hindi rin niya napigilan ang sarili. Kinuha na lang niya ang mga kubyerto sa mesa at nagsimulang kumain. Hindi siya nag-aalala kung may lason ang pagkain. Ito ay masarap. Si Cancer ay masayang kumakain. "Nagtrabaho ako hanggang gabi kaya nasa oras na akong makaramdam ng gutom." Hindi rin nagsalita si Kerry. Pinanood niya lang kumain si Cancer. Makalipas ang 10 minuto, halos matapos na ni Cancer ang kanyang pagkain. Pinunasan niya ang kanyang bibig at nagtanong, "Hindi mo ako tinawag dito para kumain lang, di ba? Kung hindi ka pa nagsasalita, aalis na ako." Umalaklak si Kerry. "Since you said that, I also don't need to hide again." "Cancer, gusto ko ang iyong talento, kaya gusto kong sumali ka sa aming Pivot Technology." Tinanakaw pala ni Kerry ang talent. Tanong ng Cancer, "Meron akong magandang trabaho sa Sterling Technology. Bakit ako pupunta sa ibang kumpanya?" Sabi ni Kerry, "Magkano ang ibinabayad sa iyo ng Sterling Technology?" "Triple ko para sa'yo. Hindi ko kailangan. Kung gusto ko ng pera, pwede akong humiling sa Sterling Technology na itaas ang aking sweldo. Hindi ko kailangang mag-jopping." Patuloy na sinabi ni Kerry, "Bibigyan din kita ng isang independenteng marangyang lab na 1,000 metro kwadrado. Ibibigay ko lahat ng equipment at manpower na gusto mo. Ito ay masyadong mapang-akit. Para sa isang taong nakatuon sa high-tech na R&D, ang pagkakaroon ng isang independenteng laboratorio na may walang limitasyong kagamitan at lakas tao ay talagang isang tukso." Walang ibang libangan si Cancer. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga iniisip sa pananaliksik. Kaya, napakahirap para sa kanya na labanan ang ganoong kalaking tukso. Ito ay pagkatapos lamang malaman ni Kerry na siya ay naglakas loob na imbitahan ng Cancer para sa isang negosasyon. Kung hindi, hindi siya magiging walang ingat. Sa pagkakataong ito, hindi ito direktang tinanggihan ni Cancer. Dahil masyadong tempting ang offer. Si Kerry ay isang matalinong tao. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag nakaramdam siya ng pag-aalinlangan.